paano ko malaman na totoo ang INC? Paano ko malaman yun? Kasi kung magbabasa lang ako sa Biblia, malilito pa ako. Kung pakinggan ko yung side mo na parang tama, pakinggan ko yung side ng ibang religion na to, parang tama din. So, paano ko masabi na ay mas tama ang INC sa kanila? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and mga ka-U3, we are back na naman po sa atin pong regular po na episode dito sa U3. Ang atin po ginagawa rito para po sa mga baguhan. We watch religious content, religious videos, preachings, Bible expositions, at iba pa mga ka-U3. And we just give a fair and a genuine na reaction po sa mga videos. And ito po, isa po ito sa mga na-request via Facebook. So ating papanoorin mga ka-U3 is si Dwayne Woolley. Actually, nagkasama po kami ni Dwayne noong 2019 na creator camp, YouTubers creator camp po sa Manila. Nakasama namin sina Sir Chinkitan, sina Nico David, si Nico Shaui, at iba pa mga ka-U3. And po yung mga kasabayan ko actually sa YouTube world, pero masikat sila sa akin. What I know is may mga naging viral din po siya ng mga videos, and it so happened na meron siyang religious content din po na nagawa, and I think ito yung nasusuri po siya sa Iglesia ni Cristo. So we'll be talking about 2 videos here, although alam ko na medyo marami yung kanyang parang spiritual journey sa Iglesia ni Cristo, marami siyang videos, pero ito lang po yung nasuggest po sa atin ng ating admin, yung dinodoktrinahan siya sa INC, and then yung second video, whether or not na nag-join siya. And matagal po, I think 1 year din po yata siya na nagsuri sa INC. So sa kaunti pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So bago po tayo magpatuloy mga ka-U3, isa po akong video reactor lamang ha, hindi po ako preacher, hindi po ako mangaral, hindi rin po ako kaanib ng Iglesia ni Cristo o anumang mga relihiyon pa na binibigyan po natin ng reaction dito sa U3. Ang atin lang pong goal talaga dito is matulungan yung mga tao na nagsusuri, magkaroon ng idea sa iba't ibang mga relihiyon. So, posible po na I may agree with some points here, I may disagree with some points here dahil nga po hindi ako kaanib. So, kung maliwanag na po ang lahat, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Welcome back sa Spong Vlog. Today, mag-attend ako ng pagsamba dito sa Boracay. Pagsamba ng Iglesia ni Cristo. So, ayan siya. Ayun. Hey, dude. Can I take a picture? Ay, kilala mo pala ako. Sige. English pa kami? Ganun pa. Sorry to Iglesia, isasamba to. Yes. Ikaw, ayun dito. Mag-attend ka ngayon? Bukas. Bukas pa. Kasama ka sa vlog ngayon, pre. Ay, shout out sa mga taga Pinaka-good na. distrito ng Cavite. Ito ang Iglesia ni Cristo, lokal ng Boracay. Ayun. First time ko dito. English, diba? English ngayon? So, mag-attend ako ng pagsamba ngayon. This will be an English session. So, mas okay sa akin. Kasi iba talaga pag native language mo, diba? Talagang tinatama ang puso kapag native language mo. So, ayan. We're gonna go inside and I'll let you guys know how it went. This beautiful life. Alright guys, kakatapos ko lang ang pagsamba. Just met some kapatid from Jensan. Yes, mga Bisaya. So ayan, it was good. Unang English session ko to. Yep. Kadalasan sa Tagalog sa English. So yun. Maganda din, iba pag English. Yes. Pero For the hours. hindi yung pa rin talaga ma-expound ng gusto kasi True. second language lang yun, hindi ko Totoo, di ba? So sa Jensan, Bisaya ba? Ang Yes, ginagamit nila? Bisaya. Bisaya. Tagalog, and mixed Ilocano. Gawin ko po si Kajun. He is the regular manggagawa pastor. Yes, dito sa Boracay. Ay, di ka naman galit kanina. Hindi naman ako galit. Nakita ko kaya hindi ko ginalitan. Sabi niya, parang galit yung manggagawa. Name of your child. Dwayne Woolley. This one. So, friend ko mga kapatid, i-like niyo po yung video namin. Ayan. This is the one. Salamat. Ang minamahal ko po, aking diwata. Alright guys, andito na tayo sa bahay and it's kwento time. It's story time. Ikwento ko sa inyo kung saan na ako ngayon. So siguro napanood nyo dati yung vlog ko tungkol sa Iglesia ni Cristo. And since that video, marami akong nakasalubong ng mga Iglesia ni Cristo sa mga mall. Nanood daw sila ng video ko.
sa kahit saan, sa labas, sa kalsada, there's Iglesia ni Cristo just approach me all the time and say, kumusta ka na? Ano, dinadaprayahan ka na ba? Nagsusuri ka na ba? Kumusta ang pagsusuri mo sa iglesia? Ganun. And yeah, it's been fun kasi mabait naman sila eh. Mabait naman yung mga kapatid or kaanin ng iglesia. They're very warm and they've been very welcoming to me ever since nag-upload ako ng mga videos. So yes, totoo po, dinadoktrinahan na ako sa Iglesia ni Cristo. Nasa lesson 23 na ako. So that means dalawa na lang ang kulang. Diba? 25 lessons before you move on to the next step. So yun, nasa lesson 24 na ako. Sa ngayon po, if tanungin mo ako, naniniwala ka na ba na totoong religion ang Iglesia ni Cristo? Ang sagot ko po dyan ay hindi ako sure. Marami akong mga concern tungkol sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Meron din akong nagustuhan. May mga doktrina sa INC na nagustuhan ko, na sumang-ayon ako. Pero meron din mga teachings na hindi ako sumang-ayon. So, pag-usapan siguro natin yan sa sunod na video kasi mahabang pag-usapan yan. Sa ngayon, gusto ko lang liwanin na ang pagtingin ko sa Iglesia ni Cristo dati pa, was medyo masama. Okay? Marami akong narinig about iglesia, mga rumors, that made me think, masamang iglesia yun. Pero ngayon, dahil nagsusuri ako sa Iglesia ni Cristo, marami akong natutunan about the religion. And ngayon, mabuti na yung pagtingin ko sa iglesia. Lahat ng mga tanong ko, halos lahat ng mga tanong ko, nasagot na. May mga ibang tanong ako na hindi pa nasagot. So, I appreciate him doing this. It's a little bit the same, no, sa atin po sa U3. Marami po ang tatanong din minsan, oy, kaanib ka na ba ng, for example, Church of God? Oy, nanonood ka ng UPC, for example. So, are you interested? Meron din po mga nag-i-invite din po sa atin, mga Latter-day Saints, ayan, meron din po. So, I appreciate all of these invitations. Pero I'm not sure if I was able to really make it clear na wala din po ako sa estado ng pagsusuri. And I have really emphasized that every time po na may mga higher ups na mga relihiyon po ang nag-approach po sa atin. And I think because there are a lot of uncertainties in the world, and I have to agree here with Dwayne na hindi ako sure, no? Maraming mga bagay na hindi tayo totally sure. And the reality mga ka-U3 in joining any other kind of religion, at least my understanding is, it has to be a kind of deep calling that you would feel. And number two, I think it's the willingness of the person involved. And like what I mentioned, maybe because of too much religious trauma that I have experienced, I could really say na wala po ako sa estado ng pagsusuri mga ka-U3. Baka masasagot sa lesson 24 and lesson 25, tingnan natin. Pero all those rumors I heard about Iglesia ni Cristo ay hindi pala totoo. So, ayan, ikwento ko sa inyo ngayon kung ano ang mga rumor na yan. Mga rumor na narinig ko na I found out hindi pala totoo. Rumor number 1. So, I heard about Iglesia ni Cristo na kung magpabautismo ka sa iglesia, di ba, ilulubong ka sa tubig. Ilulubong ka sa tubig, tapos babangon ka ulit. It represents, being buried, dying, and then being born again with a new life. I heard na kapag, pumangon ka na, galing sa tubig, tatanungin ka ng minister kung nakita mo si Cristo. At kung sabihin mo, hindi, ibalik ka na sa tubig. Tapos, paulit-ulit yung pagbautismo hanggang sabihin mo na, oo, nakita ko na si Cristo. These rumors, hindi pala totoo. They do not do that. Bali, ilumong ka sa tubig, bumangon ka, tapos na. Okay, there is no nakita mo si Cristo, walang ganun. Rumor number 2. I heard that Iglesia ni Cristo discourages its members from reading the Bible. The critics of Iglesia ni Cristo used to tell me na, sinasabi ng mga minister na kami lang ang pwede magbasa sa Biblia kasi kami lang ang makakaintindi kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kung basahin nyo ang Biblia, hindi nyo maintindihan kasi wala kayong training. Ganon. This isn't true. Iglesia ni Cristo ministers do not tell their members na huwag niyong basahin ang Biblia. Hindi yan totoo. Okay, members can definitely read the Bible. Walang masama sa pagbabasa ng Biblia. Rumor number 3. So I heard that Iglesia ni Cristo says na kung hindi ka mag-attend ng pagsamba, may utang ka na sa iglesia or may multa ka sa sunod na pagpunta mo sa pagsamba. This is not true. Alright? Kalokohan lang yan. Alright? Hindi yan totoo. Kung mag-attend ka ng pagsamba,
kailangan kang magbigay ng abuloy or pera, donation sa church. Pero hindi ibig sabihin na kung hindi ka mag-attend ng pagsamba, doble na ang kailangan mong ibigay sa sunod na Utang, pagsamba or may multa or may utang. utang ka. Walang ganun, okay? If you miss out on pagsamba, I mean, you just gotta try better next time to be able to attend. Ganun lang, walang multa or utang. The next rumor I heard, number 4, that wasn't true, is kung hindi ka mag-attend ng pagsamba ng isang buwan, tanggalin ka na sa iglesia. Hindi to totoo. So, what will happen is kung hindi ka mag-attend ng pagsamba, kontakin ka ng mga minister and tatanungin ka kung bakit hindi ka nag-attend. And then, kung ayaw mo na talaga, kung sabihin mo na ayaw ko na, eventually, tatanggalin ka na. Kasi, syempre, ayaw mo na. Diba? So, to me, that makes sense. And well, I appreciate Dwayne here doing this para sa iba, no? Sa atin, no? Outside party, kumbaga, would have at least a sliver of an idea kung paano nga o ano yung mga sistema ng kanilang pagdodoktrina sa INC. Personally, I don't see myself doing this, mga kayuti, dahil para sa akin, kung darating man ang panahon na ako ay aanib or magiging member ako ng isang particular na simbahan, if that's the case, I think I would consider it as a very private and personal po na desisyon, mga kayuti. I don't think na it's for public consumption, honestly. You know, some people are saying to me, "Oy, Sir JR, try mo nga to na i-take mo yung indoctrination process namin and then you would vlog about it. It's nice content." Pero yun nga po, sa akin nga po, it's very personal if ever na doktrina na ang pinag-uusapan. So, nothing against him, Dwayne, doing this. I think it's also good. Just for me, I don't see myself doing this, mga kayuthi. Rumor number 5. So, sabi ng mga kaibigan ko sa Mormons na Mormons? si Felix Manalo ay gumaya sa Mormon Church. Oh. Ginaya niya lang yung Mormons. Kasi sabi nila, tingnan mo ang itsura ng mga kapilya nila. Malapit sa itsura ng ng right. Mormon Church. Yeah, Tingnan mo right. ang ginagawa nila, yung tinataas nilang kanang kamay para iboto nila kung sino ang sunod na tagapamahala nila. Ganon din yung ginagawa ng Mormons. Naniwala din ang Mormons na kapag katapos ng kamatayan ni Kristo at mga apostoles niya, na wala ang totoong simbahan sa mundo, ganon din ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo. So, yes, these are the different criticisms I've heard about Iglesia ni Cristo pagdating dyan. The thing is, pinatayo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914 ata, and ang Mormon Church, it wasn't until mga 1950. So, wala pa ang Mormonism sa Pilipinas noong panahon na tinayo ang Iglesia ni Cristo. However, there is a gray area here. Kasi ang Mormon Church ay nasa USA noong 1800s pa, before Iglesia ni Cristo. At si Felix Manalo, pumunta siya sa USA para mapag-aralan niya ang iba't ibang religion. So, hindi natin alam kung ano ba talaga ang ginawa ni Felix doon. Right. Hindi natin alam kung nagsuri siya sa Mormons. Hindi natin alam kung ano ba ang mga religion na napag-aralan niya doon. So yun, it's just a gray area. Hindi natin talaga alam. Pero, ayun guys, yan ako ngayon. 2 lessons na lang ang kulang. Lesson 24 and lesson 25. So, sana masasagot ang mga tanong ko, ang mga concerns ko about the Iglesia ni Cristo sa 2 lessons na yan. Kung hindi pa, edi pag-usapan natin sa sumunod video ko about exactly where I'm at and whether I believe na may katotohanan bang Iglesia ni Cristo or hindi. Pero, whatever happens, maraming salamat sa panunood. Maraming salamat sa pagsunod sa aking journey, sa pagsusuri sa iba't ibang religion. And Okay. So, I like this presentation ni Dwayne, no? Very honest, very raw. And of course, pinakita niya sa atin yung, at least sa kanyang perspective, Mormon pala siya, no? Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, mga kayuthi. He was able to present yung mga rumors and yung mga nakita niya na differences and similarities. Mayroon din siyang na-mention na kaunting history din ng Iglesia ni Cristo. Yeah, I do believe it's 1914, although hindi po ako ganun ka-sure, ano? Pero what I remember though, in presentations ng
MCGI, it was mentioned there na dating SDA minister, no, kung di po ako nagkakamali. We do have some videos about that in the past, mga kayuthi. You can watch those video reactions too. But anyway, the second part of this video, mga kayuthi, is patungkol naman sa parang conclusion na, no? Parang conclusion na yata. And I believe he finished yung all na 25 lessons na nga po ng kanilang indoctrination process, mga kayuthi. For 1 whole year, pinag-aralan ko ang isang relihiyon known as Iglesia ni Cristo or an English Church of Christ. Dinoktrinahan ako. They taught me 25 lessons plus an extra 3 lessons para sa mga foreigner or sa mga taga-abroad na dinodoktrinahan. So pagkatapos 28. nun, sinubukan ako sa INC. Sa Iglesia ni Cristo kasi, ang pagsubok is where kailangan patunayan mo na gusto mo talaga to, na gusto mo talaga mabautismuhan sa Iglesia ni Cristo, na seryoso ka. So, you need to attend pagsampa or worship service ng 2 beses sa isang linggo for 6 months. Pagkatapos nun, it means pinatunayan mo na gusto mo talaga to, you can then get baptized sa Iglesia ni Cristo. So, ang tanong, naging kaanib ba ako sa Iglesia ni Cristo? Ikwento ko na sa inyo kung ano ang naging journey ko sa INC. Marami kasi nagtatanong, nag-comment pa sa mga video ko, like, INC ka na ba? So, eto na, sasagutin ko sa video na to kung ano yung naging experience ko sa Iglesia ni Cristo at kung Iglesia ni Cristo po ako ngayon. Napakinggan ko ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Maraming beses ako nag-meet sa isang manggagawa doon sa lokal namin. At marami akong tanong. Magaling naman siya sumagot. Parang malinaw naman ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Pero there were still a few things that I was unsure about. Still a few things that I wasn't yet convinced was the right interpretation of the Bible. So, tinanong ko sa minister, siguro ito yung pinaka-importanting tanong. Paano mo nalaman na totoo yung INC? Tinanong ko rin to sa isang tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo. Paano mo nalaman na nasa katotohanan That's your church, yeah. ang Iglesia ni Cristo at peke ang lahat ng ibang relihiyon? Pareho ang kanilang sagot sa akin, yung manggagawad, yung tagapangasiwa. Pareho ang sagot nila. Sabi nila, kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yan ang dapat natin sundin. Yan ang sinusunod namin. Make sense? Tama naman, di ba? Yeah, right. Tama naman. Kung anong nakasulat sa Biblia, yun yung katotohanan. Yun nga lang may problema dyan. Kasi gano'n din ang sinasabi ng lahat ng relihiyon. Kapag itanong mo sa pastor ng Sapadista or Saksi ni Jehovah or Churches of Christ or kahit anong Kristiyanong relihiyon, gano'n din ang sagot nila eh. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Kung kayong lahat, nagbabasa lang kayo sa Biblia, bakit iba-iba ang relihiyon nyo? Hindi ba dapat isa lang? Hindi ba dapat sumasang-ayon kayo sa isa't isa dahil isang libro lang ang binabasa nyo? Ganun to kasi. Oo, nagbabasa lang sila sa Biblia. Pero, iba't iba ang kanilang pagkaintindi sa binabasa Interpretation. nila. Yan ang dahilan kung bakit maraming iba't ibang Christianong religion sa mundo na to. Kasi they all interpret the Bible. So my next question sa manggagawa was, paano mo nalaman na tama ang pagkaintindi ni Ka Felix Manalo sa Biblia at mali ang pagkaintindi ng ibang religion? Sabi niya kasi, kinumpare niya ang doktrina ng INC sa doktrina nila at masasabi niya na mas tama ang INC. Paano kung malaman na totoo ang INC? Paano ko malaman yun? Kasi kung magbabasa lang ako sa Biblia, malilito pa ako. Kung pakinggan ko yung side mo na parang tama, pakinggan ko yung side ng ibang religion na to, parang tama din. So, paano ko masabi na ay mas tama ang INC sa kanila? So, finally, sinabi ng manggagawa sa akin, gagawin mo, Brother Dwayne, is manalangin po kayo. Manalangin po kayo sa Diyos, itanong mo sa Kanya, para mag-guide ka niya, para malaman mo eventually kung saan ka dapat. Ginawa ko yun mga ilang beses. Habang nanalangin ako sa Diyos, nararamdaman ko yung kapayapaan, yung parang feeling na kaligayahan. Galing ba sa Diyos yung feeling niyan or galing ba sa akin? Kasi sa Mormons, lumaki ako sa Mormons. And then every time nanalangin ako sa Diyos ng seryoso, nung missionary ako, Feels the same way. marami akong experience doon. Ganon din yung naramdaman ko. Yung parang kaligayahan, kapayapaan. Sabi ng manggagawa sa akin, iba't iba ang naging experience ng bawat member ng Iglesia ni Cristo. Sa iba't iba ang paraan kung paano sila tinawag ng Ama. Yung iba, may panaginip. Yung iba, may feeling. So what do we do? What do I do? Because no matter what, even after reading the Bible, even after praying to God, I always come back to the same question. Paano ko talaga malaman na tama ang INC at mali ang lahat ng iba?
Sabihin natin, totoo yung INC. Sabihin natin, yan ang tunay na relihiyon at lahat ng ibang relihiyon ay abomination Fake na. sa mata ng Diyos. Is it fair na lahat ng kilala ko at kaibigan ko itatapon sa dagat-dagatan hindi lang sila naniniwala na tama ang pagkaintindi ni Ka Felix Manalo sa Biblia? Marami kasing tao dito sa mundo na talagang Walang they try idea. their best para sumunod kay Kristo. Talagang 100% sila naniniwala kay Kristo. Sinusunod nila yung mga utos ni Kristo according sa mga binabasa nila sa Biblia. Pero ibang You know, relihiyon. maybe they've joined a Church of Christ na hindi Iglesia ni Cristo, like this Church of Christ or this Church of Christ, di ba? At ginawa nila yung best nila para sumunod kay Kristo. Pero in the end, itatapon pa rin sila sa dagat-dagatang apoy dahil mali ang pagkaintindi nila sa Biblia. Dahil hindi sila sumang-ayon sa interpretation ni Ka Felix Manalo. Dahil para sa kanila, mas tama yung religion nila. God is a just God. God is a fair God. I think we can all agree that His judgments are fair. He is not unfair. It would be evil na itapon natin ang isang mabuting tao na ginawa niya yung best niya para sumunod kay Kristo, na humingi ng patawad sa mga kasalanan niya. It would be evil na itatapon yung taong yan sa dagat-dagatang apoy. It's unfair, right? Like, how is he supposed to know na dapat sa Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo ang pamamahala, dapat dun siya sa Iglesia ni Cristo na yan, hindi sa Iglesia ni Cristo na to or Iglesia ni Cristo na to? If Iglesia ni Cristo is the only true religion, why is it not more obvious? So here's where I'm at with Iglesia ni Cristo sa ngayon. I love in Iglesia ni Cristo yung lingap sa mamayan. Yes, Iglesia ni Cristo makes money, but they also give the money sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. I love that lahat ng kaanib ng Iglesia ni Cristo is called kapatid. Kahit yung pamamahala, kapatid pa rin ang tawag. It's like pantay lahat ng member nila. Walang mas mataas, walang mas mababa. We're all equals. Gusto ko yun. Gusto ko rin yung doctrine nila na you must do good works to be saved. So, the doctrine that they teach, na word for word nakasulat sa Biblia, naniniwala ako. May problema lang ako sa doktrina ng INC na hindi word for word nakasulat sa Biblia. Halimbawa, sa loob ng kapilya, kailangan maghiwalay ang babae sa lalaki. Oh. Wala sa Biblia yun. The verse they used, I think, was 1 Corinthians 14:40 ata. I can't remember. Basta, may verse doon na nagsabi na kailangan may order sa loob ng kapilya. Paano mo nasabi na the word order means dapat maghiwalay ang babae sa lalaki? O wala po talaga yung sentence na yan sa Biblia na all men and women must be separated during worship service. Wala. Wala yan. So that's an interpretation. Another one is yung pagsamba, kailangan magsamba ng 2 beses sa isang linggo. Wala sa Biblia yun. Walang nakasulat sa Biblia na sapat ang 2 beses isang linggo, kulang ang 1 beses isang linggo. There are verses that say we need constant nourishment from the Word of God. Pero sino nag-decide na 2 beses is sapat na? Constant Si nourishment. Ka Felix Manalo. So yung nag-decide niyan. Pero wala sa Biblia yung 2 beses dapat. Like, bakit 2 beses? Bakit hindi 3 beses? Bakit hindi araw-araw? Probably the biggest hadlang sa akin was the block voting in Iglesia ni Cristo. Yung doktrina na interesting. kailangan ang mga Filipino, kailangan iboto nila kung sino ang gusto ng pamamahala. So the pamamahala will manalangin sa Diyos. He'll be guided daw by the Holy Spirit, and then he will know kung sino dapat iboto sa election. Okay, before we continue, very interesting mga kayuti para sa akin. Yung kanyang main reason that he thinks is doubtful. Kumbaga doon siya naging skeptical sa block voting. I was not expecting that, mga kayuti. I was really expecting on the first thing that he said, exclusivity. Na kinakailangang maging kaanib ka ng Iglesia ni Cristo para ma-save ka, something like that. But yeah, it kind of caught me off guard, mga kayuti, na block voting pala. Yung mas naging, sorry for the pun, stumbling block, yung block voting. Okay, but anyway, mga kayuti, so I appreciate Dwayne doing this because honestly, hindi po madali yun, no? For others nga po, this is supposed to be a very private and a personal po na journey. But at least, no, meron tayong natututunan, at least for me, para sa akin, I appreciate na he mentioned yung charity works nga na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Lingap daw po ang tawag. Then yung pagtawag nga po na kapatid po sa isa't isa, kita niya yung parang equality ng mga members, mga kayuti. And
then he also mentioned, of course, yung mga ano na, doubtful na para sa kanya na mga paniniwala o mga parte ng doktrina nga po. So, kabilang na raw po dito ang pagsaseparate. Hindi ko po to alam honestly mga ka-youthing na sa sambahan pala ng Iglesia ni Cristo, separate pala mga babae at lalaki. Hindi ko po alam yan. And then yung twice a week din po na pagsisimba. So, Dwayne also may not agree with that too sa interpretation nga, no? Kasi ang maganda rin na sinasabi dito ni Dwayne, minimension niya yung actual po na verse mga ka-youthing. And the last one of course, as mentioned, yung black voting naman po. As sa mga hindi po nakakaalam, mahigit po 2% ng atin pong Philippine population. So, most significant din po ang numbers po ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Pwede silang mag-swing actually ng isang kandidato during elections, especially national elections mga ka-youthing. Pilipinas. Hindi po ako na-epekto doon kasi nga foreigner ako. Hindi ka naman voter, Bawal ako magboto. Yeah. Pero it's just the fact na doktrina pa rin siya ng Iglesia ni Cristo. Kailangan tanggapin ko pa rin yun kung gusto kong mabautismuhan. I brought this up with the manggagawa na nagturo sa akin and he showed me a verse doon sa Biblia, sa Philippians 2 verse 2 ata. Pagkakaisa. Nagsabi doon na kailangan magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Ganon. So sabi niya, paano tayo magkakaroon ng iisang kaisipan kung iba't iba ang binoboto ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Kailangan isa lang. Yun nga lang, hindi pa rin sila nagkaroon ng iisang kaisipan kasi napilitan sila magboto. Meron akong usap na Iglesia ni Cristo na minsan nahirapan sila sa decision ng pamamahala pero ginawa nila pa rin, nagboto sila pa rin sa taong gusto ng pamamahala kasi malaking kasalanan kung hindi sila magboto sa tamang politician. So, the thing is, hindi po ako naniniwala na sa dating Iglesia ni Cristo, sa panahon ni Cristo mismo, sa panahon niyan, hindi ako naniniwala na nagpa-practice sila ng block voting noon. Kasi there's a verse where Jesus is tempted by the mga Fariseo. The government at that time was Caesar or Cesar. So, sabi ni Jesucristo, ibigay mo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Walang sinabi ni Cristo na iboto mo si Cesar. Dapat magkakaroon tayo ng iisang kaisipan pagdating sa mga bagay ng Diyos. Hindi sa politics. I mean, bakit nakikialam ang Diyos sa politics? So, it's for these reasons na hindi ako tumuloy. Kung hindi 100% ako naniniwala sa lahat ng doktrina So ng you can't, INC. yeah. Bawal akong mabautismohan, di ba? Bawal akong mag-proceed. So sabi ko, I think I've hit a wall. I think like, ito yung hadlang, no? Like, I can't seem to get over this wall. Ang ginagawa ko ngayon is nag-explore ako ng iba't ibang religion. Tulad ng manggagawa na nagturo sa akin, sabi niya, kinompare niya ang doktrina ng iba't ibang religion sa doktrina ng INC, and in the end, he decided INC was the most correct. Yun din yung ginagawa ko. Kino-compare ko lang yung doktrina ng iba't ibang religion. So, hindi pa tapos ang journey ko sa INC. I'm just pahinga muna, kumbaga. Hindi ko sinasara yung pinto sa INC. The door is always open. And alam ko, kung gusto kong bumalik sa INC, kung gusto kong magsamba They're just there. welcome na welcome ako dun. Yeah. Lahat ng tao, welcome na magsamba sa INC, mag-try. And I think INC is a beautiful religion. It's a good Christian religion. Nagtuturo sila ng magandang Kristiyanong values. And I think it would benefit anyone to become a member. I think Iglesia ni Cristo makes bad men become good and good men become better. Maraming mababait na Iglesia ni Cristo at nagkaroon ako ng mataas na respeto sa mga member nila. So, maraming salamat po sa panonood sa video na to. Feel free to share your thoughts in the comment section. So that's all for today, guys. Alam nyo na ang kwento ko sa INC. And we'll see you sa susunod na video. Bye for now. Thanks, Dwayne. Alright, mga ka-youth. Wow, that was refreshing. Dwayne, good job. Salamat sa content na ito na kung saan may mga naintindihan tayo no, ng mga perspective. Although, like what I said though, hindi naman na-mention ni Dwayne kung he is still a current, active member ng Mormons nga. I'm not sure. Pero I think he still is, no? Hopefully, we could have a chance to talk with him. Yeah, pero yun nga, I appreciate him making these kinds of contents dahil nga po sa totoo lang, yung religious content po, mahirap po gawin.
Kasi the thing is, maraming iba't ibang sekta, maraming iba't ibang denomination. And for others, they're very, very sensitive about their religions. Although, actually, I agree with him when he said na marami sa mga members ng INC ay talagang, welcoming, very warm, mabait sa kanya. Dahil naman po, in general, ito yung aking observation lang in general, ang mga Pilipino po talaga ay kind, very welcoming, very warm. Regardless of religion, that's part of who we are really. Ang term nga po dyan ng channel na Filipino Story, yung kapwa, yung ating kapwa culture, na kung saan ingrained na nga po talaga sa atin yung ideya nga po ng pag-treat sa ibang tao bilang kapareho natin, no? Meron tayong paggalang, pagrespeto, ang kabutihan ng tao, innate naman po yan, no? And I like what he said at the end, na yung religion nga po, if you're a bad person, it makes you a good person kapag ikaw po ay naging kaanib ng isang reliyon. And from a good person, you would become a better person, mga ka-U3. So I'm sure na yan din po ang na-experience po ng karamihan po sa mga Christian sects, mga Christian religions po natin, mga ka-U3. So anyway, what can you say about this episode, mga ka-U3, sa atin pong mga ka-U3 dyan? Plus sa 157,000 po natin na subscribers, parte po dyan is mga members din po ng Iglesia ni Cristo. What can you say about this episode? Nasabi rin po kanina ni Dwayne na yung sa iba, yung calling is na-receive nila through a dream or sa pamamagitan ng feeling nila. So sa mga members po ng INC, if you are still in that religion, what makes you stay there? And also, I would like to know what made you change kung kayo po ay nanggaling po sa ibang reliyon na na-convert po kayo into INC. What made you decide? At kung kayo naman ay members po ng Mormon Church, ayan, katulad po ni Dwayne, what can you say about that sa experience po ni Dwayne sa atin pong napanood po ngayon na video? And as always, mga ka-U3, kung ikaw ay baguhan, click subscribe here. You can watch this video over here. You can also watch this playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.